Good morning, Bingi Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Matthew, chapter 16, verses 13 to 20. Napakaganda ng ating gospel ngayon at napakalaga. Ito yung tinatawag nating the chair of Peter and the Church of Christ. Simulan natin. Ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. Tinanong niya ang mga alagad niya. Mga apostoles, sabi niya, kayo, nakasalamuhan ng mga tao. Anong sinasabi nila? Sino ako? What do they say about who I am? Sumagot naman yung mga apostoles. Yung iba, sabi nila, naniwala sila nga ikaw ang Messiah. Yung iba sabi naman, propeta ka. Ikaw daw si Elijah. Si Elijah, yung tinatawag nating prophet of the future. Bakit naman prophet of the future? Paano? Si Elijah, yung propeta na maghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung si San Juan Bautista ay maghahanda sa pagdating, si Elijah ang maghahanda sa pagbalik niya. Kaya si Elijah ay prophet of the future. Kaya yung mga tao iba, akala nila si Jesus, si Elijah. Dahil parating na. Muling pagbabalik ng tinutukoy nila si Elijah, babalik upang ihanda ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya akala ng iba, sabi ng iba, si Elijah yan. Because Elijah is the prophet of the future. Ibig sabihin, sa ating panahon ngayon, kung may narinig tayong boses ni Elijah, nangangahulugan, paghahanda ito sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil yun ang papel ni Propeta Elijah. Paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Katapos sabi natin, Panginoon sa mga apostles, okay, kayo, yung mga apostles, kayo, ano naman sasabi nyo? Sino ako? Who do you say I am that I am? Who do you say that I am? Aba, agad nga sumagot si Simon Pedro. You are the Christ, the Son of the living God. Excuse me. You are the Christ, the Son of the living God. Agad din sumagot ng Panginoon. Mapalad ka. Dahil yung sinabi mo ay hindi binutyag galing sa sinumang tao. What you have just said cannot have been revealed by any human. That could only come from God, from the Father. That is why you are blessed. Sabi niya, you are blessed. Si Simon, you are blessed dahil yung sagot mo hindi nang galing sa sinumang tao. Ito'y galing sa taas. Kaya mapalad ka. Ang sumunod, sabi niya, dahil mapalad si Simon, sabi niya, Tu es Petrus. Simon, ikaw ay si Cephas. Yung katagang Cephas ay salitang Grego, nangangahulugan bato. Sa salitang Latin, Petrus, nangangahulugan bato. Kaya si Simon, binago niya ang pangalan, ikaw Simon, ikaw ay bato. Si Simon Pedro ay naging bato. Siya si Cephas, siya si Petrus, siya si Peter. Dahil pangalan niya dati hindi Peter, Simon. Kaya, Simon, ikaw ay bato, ikaw ay Cephas, ikaw ay Petrus, ikaw ay Peter. Ikaw ay bato. At ibabaw sa batong to, itatayo ko ang aking simbahan. Tapos, kasabi niya, I give you the powers of the kingdom of heaven, the keys of the kingdom of heaven. Whatever you hold bound on earth will be held bound on heaven.
And whatever you hold loose on earth will be held loose in heaven. I will build upon you my church, that the gates of hell cannot prevail. Imagine, una, binibigay ko sa iyo bilang bato. Ikaw, si Simon, ikaw ay bato, bilang bato. Binibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Kung ano ang iyong itatali sa mundo, itatali ko sa langit. Kung ano ang iyong papakawalan sa mundo, papakawalan ko sa langit. At itatayo ko sa iyo ang aking simbahan, na kailanman ay hindi kayang bagain, hindi kayang buwagin ng kapangyarihan ng impyerno. That the gates of hell will never prevail. Ganun katindi ang simbahan na tinayo niya sa pangalan ni Pedro. Si Pedro, binigay niya ang susi ng kaharian ng langit. Napakagaling. Whatever, kung ano itatali mo sa mundo, itatali ko sa langit. Ano papakawalan mo sa mundo, papakawalan ko sa langit. At itatayo ko sa iyo ang aking simbahan. And the gates of hell cannot prevail. Hindi kayang buwagin ng anumang kapangyarihan ni impyerno man. Ang galing, no? Beautiful. Very, very, very beautiful. Ngayon alam natin, ng simbahan, makapangyarihan. That the gates of hell cannot prevail. Masakop na nilang buong mundo. Ngunit ang simbahan hindi. Dahil ang simbahan, binalot ng kapangyarihan ng Diyos. Binalot ng kabanalan ng Diyos. At anumang kapangyarihan ng nilalang ng kadiliman ay walang kapangyarihan na kayang buwagin niya ang simbahan ng Diyos. At ang pangulo ng simbahan ng Diyos ay napandistract si Cephas, si Bato, si Peter, the chair of Peter. Binibigay ko sa iyo susi ng langit. Kung sino ang papakawalan mo dito, papakawalan ko doon. Kung sino ang itatali mo dito, itali ko. Wow, ganun katindi ang kapangyarihan ng chair of Peter. Kaya si Pedro ang naging unang pangulo ng simbahan. Siya ang naging Santo Papa. Sumunod sa kanya ang mga successor na, mga Santo Papang sumunod, mga kardinal, mga obispo, mga pare. Sila po ay hindi ordinaryong mga tao. Sila ay pinili ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan. Kapangyarihan ng susi ng langit. Kung ano itatali niyo sa mundo, itatali ko sa langit. Ano papakawalan niyo sa mundo, papakawalan ko sa langit. And upon you I will build my church, that the gates of hell cannot prevail. Galing. Kapangyarihan ng Diyos ang nananahan sa simbahan. Kaya dapat lang tayo sana may tiwala sa simbahan. Tayo sana ay may paggalang sa kabanalan ng simbahan. At sana tayo ng mga sakop ng simbahan maging matibay. Dahil hindi lang tayo matatag bilang mga tao, kundi matatag tayo bilang mga banal na lingkod ng Diyos. Guess nyo? Yun po. The gospel is so special. Nakakatuwa, nakakagalak nga alam natin ngayong simbahan, the gates of hell cannot prevail. Hindi kaya buwagin ng impyerno. At yung kabanalan ng simbahan, manginginig na ang mga kampon ng kadiliman. Dahil sa kabanalan na nakabalot sa simbahan. Ang kabanalan na nakabalot kay Simon Pedro, ang ulo ng simbahan. Kung kanino pinagkaloob ang susi ng kaharian ng langit. Napagaling, napaganda. Salamat po, Panginoon. At pinagkatiwalaan mo ang mga tao
ng susi ng karya ng langit. At hindi lang yun. Itinaguyod mo pa, itinayo mo pa yung simbahan. Na hindi kayang buwagin ng kapangyarihan ng impyerno. Napaggaling. Ibig sabihin, kung hindi kaya buwagin ng kapangyarihan ng impyerno ang ating simbahan, ang simbahan ang magiging pintuan ng langit. Na walang sino man, anumang kasamaan ang kayang sumupil. Napaggaling, napaganda. At ito ay nagbibigay sa atin ng sinag ng pag-asa. Sinag ng pag-asa, ng liwanag ng kaligtasan. Dahil meron tayong nakikitang pintuan na papapasukan natin patungo sa Panginoon. Dahil pinagkatiwala na ang susi ng langit kay Pedro, kay Simon Pedro, at sa simbahan ng kanyang itinaguyod. Maniwala, manalig, at magsikap na mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, kung saan nabuksan na ang kaharian ng langit. At dito mismo sa ating mundo ay masisilayan natin ang pintuan ng langit na hindi kayang buwagin ng kapangyarihan ng impyerno. At ito ay ang simbahan. Dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.